everybody. Hi, Doc Bong! Hello, good morning. Friday naman. Grabe, ang bilis ng ano. Naka-isang linggo na tayo ulit. Okay. Pero syempre, may pag-uusapan na naman tayo. Balitang-balita yan kahapon. Yes. Pero of course, magdadasal muna tayo at magbabasa tayo ng talata sa ating Biblia bago natin simulan ang ating araw. Ang ating verse of the day, mga kasangbahay, ay ikalawang Pedro 13:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. In English, an account that the long-suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him has written unto you. At para mas maintindihan natin ang ating verse of the day, ay meron akong katanungan, di ba? The question of the day. And ang tanong ko kasi, bakit nga ba nagkaroon pa ng demonyo sa mundo, di ba? Para mag-tempt sa tao. Bakit hindi na lang ito mawala para wala na rin kasamaan sa mundo, di ba? Ano ba ang sinasabi at ano ba ang sagot nitong katanungan na yan according sa Bible? Ang sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas, ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yan. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? O, tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad. Tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? Pag nagkasala tayo, kung yun ang reason, tayo rin pag nagkasala, patay na tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay Satanas, hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng ikalawang Pedro, ang sabi ganito. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Yan. Kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba Ganon din si Satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun Eternity ang katumbas sa hinaharap Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos Yung tanong mo, ito walang yan Satanas na to, maraming niluloko to, maraming ginagago ito. Ba't ba ito hindi pa? Lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Hindi ba? Bayaan mo lang siya. Parang yung huwes, ikaw ang pumatay, may due process Hindi ba yung huwes, may due process? Hindi naman kung tinuro ka pumatay, isilya elektrika yan bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yon? Ayun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha.